Nakipagpulong kay DILG Secretary Marojas ang kapatid ng Sultan ng Sulu para pag-usapan ang napipintong pag-alis daw ng Sulu Royal Forces sa Sabah. Ang kampo ng mga Kiram mismo ang humiling ng pulong. Mula sa Taguig City, nakatutok live si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Mel. Yung pagpupulong daw kanina ni na Secretary Marojas at ni Sultan Esmail o Bantilan Esmail Kiram ay para daw magtulungan na maresolba ang krisis sa Sabah. Si Sultan Bantilan Esmail Kiram, Mel, ang siyang nakababatang kapatid ni Sulu Sultan Jamalul Kiram III. Closed door ang pagpupulong ni na DILG Secretary Marojas at Sultan Bantilan Esmail Kiram II sa Camp Crame kaninang umaga. Siya ang nakababatang kapatid ni Sultan Jamalul Kiram III. Nilinaw ni na Sultan Bantilan at Secretary Rojas na alam ng Sultanato ng Sulu ang pagpupulong. Si Sultan Bantilan Esmail ay pinahanap ng gobyerno dahil ito raw ang gustong makausap ng Malaysian government. Tinikap ng pamahalaan na siya ay madala dito sa Manila, makapag-usap sa kanyang kapatid. Umikot daw sa pagresolba ng gulo ang usapan ng dalawa. Sabi mismo ng kalihim, napag-usapan din ang disengagement o pag-alis sa Sabah ni Raja Muda Agbimuddin Kiram at grupo nito. Bagay na itinanggi naman ng spokesman ng Sultan. Sabihin na lang natin na nasa paloob sa disengagement. No? Disengagement, nababahala. Of course, lahat tayo nababahala sa mga pangyayari na ginaganap ngayon sa Lahad-Datu. That is not the word of Bantilan Esmail Kiram. That was a word proposed by Secretary Marojas. And you know, of the position of the Sultanate of Sulu, kung disengagement lang at walang principle involved, mahirap naman yung gano'n. Sa press con sa Makati, sinabi ni Sultan Bantilan Esmail na ang ipinaalam daw niya sa gobyerno ay ang kagustuhan ng Raja Muda na manirahan sa Lahad-Datu. Nangako naman si Rojas na makakarating sa Pangulo ang mga pinag-usapan nila. Malawak ang aming pag-uusap tungo sa paghahanap ng paglutas sa kasalukuyang masalimuot na problema at may mga mensahe na gusto niyang paratingin sa ating Pangulo. Binigyan din ni Sultan Bantilan Esmail ang pagkakaisa ng kanilang pamilya sa pagharap ng krisis sa Sabah. Si Sultan Jamalul pa rin daw ang nirerespeto nilang dapat magdesisyon sa kanila. Yun lang, sana raw di na pagsalitain si Princess Jaisel na anak ni Sultan Jamalul. May usapan na kami, lahat nito, na regarding about ano ba yung sinong magsasalita sa in the name of Sultan Jamalul Kiram. Bawal sa amin sa Sharia mga ganidong big issue na babae ang magsasalita. Princess Jaisel Kiram is assigned to discuss the Sabah issue as well as to lecture the issue with all colleges and universities. It is a must now that we have to divide the work among the families. Mel, kung hindi ngayong gabi ay bukas pupunta dito sa palasyo ng Sultan itong si Sultan Bantilan Esmail Kiram. Ito ay para personal siyang magbigay ng mga impormasyon dito kay Sulu Sultan Jamalul Kiram III. At ang pulong daw, Mel, masusundan pa maliban sa nangyari ngayon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sherry Ann Torres.